Pag sinabing bayani ng revolusyon, sino agad ang naiisip nyo? Sigurado, mga general, mga mandirigma, di ba? Pero naisip nyo ba na baka ang pinakamalakas na sandata ay hindi pala itak o baril, kundi isang boses? Ngayon, kilalanin natin ang isang bayani na ginamit ang boses niya para palakasin ang buong bayan. So ito yung tanong, sapat na nga ba talaga ang itak at baril para mapalaya ang isang bansa? O baka namang may ibang klase ng kapangyarihan na mas kayang magpabago ng ating kasaysayan? Kasi may dalawang uri ng pakikipaglaban. Meron yung physical, itak at baril, at meron din namang mga sandata ng katotohanan, tinta at papel. At itong pangalawa, ang sandatang piniling gamitin ng bida natin ngayon, si Pascual Poblete. So paano nga ba niya ginawang isang napakalakas na sandata ang kanyang panulat? Tara, alamin natin. Okay, so sino ba to si Pascual Poblete? Well, siya po ay taga Naik, Cavite at kinilala bilang ama ng pahayagang Tagalog. Isipin nyo habang yung iba ay humahawak ng armas, siya, iba ang pinili niyang armas para ipaglaban ang kalayaan. At napakalinaw ng kanyang pananaw. Para sa kanya, ang isang pahayagan o dyaryo ay hindi lang basta tagapaghatid ng balita. Higit pa roon, ito ay isang sandata, isang paraan para ilantad ang lahat ng pang-aabuso at ang pinakamahalaga sa lahat para imulat ang isipan ng bawat ordinaryong Pilipino. Ngayon, tingnan natin yung masasabi nating pinakamalaki at pinakamahalagang contribution niya, ang pagmulat sa kamalayanan ng masa. Isipin niyo to. Paano mo ipapaintindi sa lahat ang isang revolusyonaryong ideya, lalo na kung ito ay nakasulat sa isang wika na iilan lang ang nakakaintindi? Yan mismo ang malaking hamon noong panahon ni Rizal. At dito na pumasok ang henyo ni Poblete. Ang Noli Me Tangere, di ba? Nakasulat yan sa Espanyol. Ang nakakabasa lang nito yung mga edukado at mayayaman. So anong ginawa niya? Isang bagay na simple pero napakabisa. Siya ang kauna-unang nagsalin ng Noli sa wikang Tagalog. At dahil doon, yung mga mensahe ni Rizal, yung pag-asa, yung galit sa pang-aapi, biglang umabot sa puso ng mga magsasaka at ng mga karaniwang mamamayan. At grabe ang naging epekto nito. Parang binuhusan ng gasolina ang apoy ng revolusyon sa puso ng mga katipunero. Bigla nilang naintindihan ng malinaw kung ano ba talaga ang ipinaglalaban nila. Siyempre, ang ganitong klaseng katapangan may kapalit. At dito natin makikita kung gaano talaga katatag ang paninindigan ni Pascual Poblete. Dahil sa mga sinusulat niyang walang takot, hindi nagtagal, ayun na, dinakip siya at sinampahan ng kaso ng mga otoridad na Espanyol. Iyon ang naging presyo ng pagiging boses niya para sa katotohanan. At hindi lang siya basta ikinulong ha, ipinatapon pa siya sa napakalayong lugar, sa Afrika at sa Espanya. Ang akala siguro nila, doon na siya tuluyang mananahimik. Pero doon sila nagkamali. Kasi nung nakabalik siya dito sa Pilipinas, sa ilalim na ng pamumuno ng mga Amerikano, wala siyang sinayang na oras. Agad-agad, nagtayo siya ng bagong pahayagan, ang El Grito del Pueblo o sa Filipino, ang Sigaw ng Bayan. At sa pahayagan na to, tuloy ang laban. Walang takot niyang ipinagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan at hustisya. Isang malinaw na patunay na ang boses na may paninindigan, hinding-hindi mapapatahimik. At dito na tayo sa tanong na pinakamahalaga. Ano ba yung aral na makukuha natin sa kwento ni Pascual Poblete para sa panahon natin ngayon? Ang pinaka-summary ng lahat ay ito. Pinatunayan niya na ang edukasyon at ang tamang impormasyon ang tunay na pundasyon ng kalayaan. Kasi kung walang kaalaman, paano magkakaroon ng tunay na paglaya? Alam nyo, ang laban para sa katotohanan ay hindi pa tapos. Kung noon ang kalaban ay yung panunupil ng mga dayuhan para itago ang totoo, ngayon iba na ang anyo ng kalaban. Ang kalaban natin ngayon ay yung pagbaha ng fake news at disinformation na ang layunin ay lituhin tayong lahat. Magkaiba man ang itsura, pareho lang ang gusto nilang mangyari. Ang pigilan tayong mag-isip ng malaya. At ito yung pinakamahalagang aral na iniwan niya sa atin. Ang boses ng katotohanan ay mas matalas kaysa sa anumang tabak. Sa panahon natin ngayon, yung simpleng paggamit lang ng ating boses para sa kung ano ang tama ay isang paraan na rin ng pagiging bayani. Si Poblete ay isang paalala sa kapangyarihan na taglay nating lahat. Kaya ibinabalik ko sa inyo yung tanong natin kanina. Naniniwala ba kayo na mas makapangyarihan ng panulat kaysa sa sandata?
Ang sagot, siguro, ay nakasalalay sa kung paano natin ito gagamitin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.